Isang makabuluhan at pinag-isipang legal na hakbang ang nilatag ni Atty. Israelito Torion, ang legal counsel ng PDP sa isinasagawang Free Duterte Now prayer rally sa Cebu upang magkaisa sa pagkilos sa legal na paraan. Uy, akala ko ba walang ginagawa yung mga tao dito sa Pilipinas? Meron pala eh. Di ba? Ito si Atty. Torion na paraan ng mga Pilipino upang at huwag magkanya-kanya. Yan ang balita ni Charmaine Balagon. Sa harap ng libu-libong taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, inilahad ni Atty. Torion ang detalyado at komprehensibong legal strategy upang matiyak ang ligtas at maayos na pag-uwi ni Tatay Digong sa Pilipinas. Isang mahabang PowerPoint presentation ang bumulaga sa mga Duterte supporter sa Free Duterte Prayer Rally sa Lagtang Gym, Talisay City araw ng Sabado, Hulyo 19. Tahimik at seryosong pinakikinggan ng timeline sa bawat senaryo kung paano nagsimula ang sapilitang pagpuslit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte patungong The Hague, Netherlands at sa buwatang pagsuko sa kanya sa International Criminal Court. Malinaw na ipinaliwanag ni Torion sa mga Cebuano ang mga legal na paraan upang maisulong ang muling pagbabalik ni Tatay Digong sa Pilipinas. I made a very detailed presentation. I was requested yesterday to come up with possible legal remedies in order to ensure that PRRD would be able to go home. So, nag-meeting gayon ko kay para makahibalo ang katauhan, they will be guided as to what will be our courses of action. Kaya nagkalandrakas lang, makita nimo sa mass media, naglain-lain ang gihimo sa atong ubang kauban, usahay, dili magka-coordinate. So, ang akong nasabtan sa instruction sa kuha is we should have a coordinated action plan. And the coordinated action plan should have clear legal basis. O itong ako itong giusa-usa kay parang atuang tanang movements sa tanang naghigugma, lahat po na nagmamahal kay Tatay Digong would be coordinated in such a way that they would surely achieve the desired purpose. And that is to bring home Tatay Digong. Ipinunto ni Atty. Torion na hindi sapat ang rally at sigaw kung walang konkretong plano. Anya, malayo ang ICC na nasa Netherlands, kaya kahit anong sigaw ng mga Pilipino, walang epekto kung hindi ito dadaan sa legal na proseso. So may mga steps ako doon, within ICC, outside ICC, what are the steps to be done, what are the legal basis. I enumerated them through the help also of my other associates and other lawyers in the firm. We were able to come up with 7 concrete steps as to what should be done aside from the steps that we can do in the ICC, which is, by the way, the job of Attorney Kaufman. Pero after Attorney Kaufman, anong pwedeng gawain natin? Pwede naman sa ibang mga agencies yung ma-enumerate ko, UN Human Rights Committee, UNWGAD, doon po sa regional institutions, ASEAN, Intergovernmental Human Rights Council, no? Pwede tayo magkaroon ng mga aksyon geared towards one objective, and that is to bring home Tatay Digong. Kabilang sa mga iminungkahi nitong hakbang ay ang paglapit sa UN Human Rights Committee, pagsumite ng kaso sa UN Working Group on Arbitrary Detention at pag-engage sa ASEAN at Intergovernmental Human Rights Council. Ayon kay Atty. Torion, mayroong 7 konkretong hakbang na maaring isagawa na may malinaw na legal objectives at legal basis at bukas rin ito sa kolaborasyon mula sa mga Duterte supporter. Open ako. And I was only given 1 day to craft a legal plan. So, presenta ko ito sa Davao at saka dito at saka in certain areas also in Luzon. Kaya para coordinated tayo, hindi tayo kalandrakas. Kailangan tayo may coordinated legal plan as to what to do with clear legal basis. Kaya nga, pasensyahan na ninyo, medyo mataas yung aking speech kanina kasi pinaghirapan namin yun kaya para makuha talaga natin yung ating gusto. Without a plan, we are nothing. We should have a plan so that there is a clear objective and there are clear steps as to how to achieve the objective. Ngunit higit pa rito, muling nanawagan si Atty. Torion ng pagkakaisa at malinaw na komunikasyon.
let us unite. Okay, if you have more and better suggestions, talk to me and let us clarify, let us refine the objectives that I have just presented to you guys. No, if you have more legal basis, then let us talk. And let us, coordinate all our efforts so that we can achieve our objective. Kasi kung iya-iya ano ba yan sa Tagalog? Kung kanya-kanya tayo, na wala tayong clear objective, wala tayong clear direction, walang mangyayari sa atin. So kailangan natin ang tulong sa lahat. I do not have the monopoly of knowledge. I just tried really to pull the brain power of my associates, so that we can have a clear legal plan. Samantala, ang naturang mga hakbang ni Atty. Torion ay malugod namang tinanggap at sinang-ayunan ng iba't ibang grupo bilang tugon sa pagkakaisa. Tama yung sinabi ni Atty. Torion na since ICC is a legal body, so we should, dapat yung approach natin is legal din. So, kumbaga, we should speak the language of the ICC in order to be heard. So, sa dinami-dami ng pinakita ni Atty. Torion, I think the very essence of it is, since ang ICC is supposedly to serve justice, to give humanitarian to the victims, ang nakita natin is parang nagiging biktima tuloy si PRRD, kinulong nang wala pang kaso. Okay, again, katong emphasize o katong istorya ni Atty. Torion to support kay Tatay Digong, atong buhaton, kitang mga taga-grupo or tagbalay, kung na may panahon, magsulat o petisyon, send nato, siguro makita nato ilang address, Google lang natong address sa ICC, and then atong ihatag sa ilaha dito natong pauliong si Tatay Digong. Isang mensahe ng pagkakaisa, pag-asa at paninindigan ang iniwan ni Atty. Torion sa mga Cebuano na patuloy na naniniwalang maibabalik si Tatay Digong sa Pilipinas ng sambayanang Pilipino. Mula dito sa Cebu, ako si Charmaine Balago ng iyong citizen correspondent nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Ayun na nga, napakaganda po ng sinabi ni Atty. Torion. Kailangan po talagang planuhin ang lahat na hakbang. Hindi lang ho yung tayo puprotesta o di kaya tayo ay nagsasalita sa social media. Dapat may mga legal na paraan para dito sa pagpapalaya kay Pangulong Duterte. At yan naman po ay ginagawa din ng mga nasa PDP at ito hong pinaplano po yan, inaayos po.